Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Sa ngayon po patuloy pa rin nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating si Bagyong Kaloy sa ating part at huling namataan at 555 kilometers silangan ng Catanduanes. Itong low pressure area walang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa at kitang-kita na medyo humihina na yung mga kaulapan at mga sirkulasyon nito at posible nang malusaw either bukas or sa araw ng Biyernes. At asahan pa rin po sa malaking bahagi ng bansa at ang mainit at maalinsangan po na panahon at meron lamang mga pulu-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa mga sandaling ito, maraming mga mga pagkidlat pagkulog po dito sa bahagi ng Mindanao at maging sa ilang bahagi pa po ng Southern Luzon. Yan po hindi naman nagtatagal, usually mga minuto lamang hanggang isang oras lamang po. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong ibang nakikitang mga cloud clusters na posibleng mabuo bilang isang bagyo hanggang matapos ang weekend. Araw po ng Huwebes, that's May 14, asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang partly cloudy skies, minsan maaliwalas mula umaga hanggang tanghali. And then sa tanghali, posible pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon dahil pa rin yan sa localized thunderstorms sa easterlies at meron lamang po mga pulu-pulong mga pag-ulan, lalo na dito sa may areas sa silangang parte ng Luzon, kabilang ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Nueva Ecija, and Bulacan. Medyo mataas po ang tsansa ng mga afternoon thunderstorms po doon. So make sure na meron tayong baon na payong kung lalabas ng bahay. Pagdating naman sa temperatura, air temperature sa Metro Manila bukas halos katulad po ngayong araw, 35 degrees Celsius. Maraming bahagi pa hanggang 33 degrees kabilang ang Lawag, Tagaytay, and Legazpi. Habang pinakamainit pa rin o pinakamataas ang air temperature sa may Tuguegarao, Cagayan hanggang 38 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, andyan pa rin ang matinding init at aasahan din po dito sa may Visayas ang fair weather conditions. Ibig sabihin, bahagyang maulap at minsang maaliwalas ng kalangitan. Yan po ay madalas sa umaga hanggang sa early afternoon. At pagsapit ng hapon, may mga posibleng saglit na ulan dito sa may southern portion of Palawan at maging dito rin sa ilang bahagi po ng eastern Visayas. Walang kinalaman sa ating minomonitor na low pressure area. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Cebu City hanggang 33 degrees habang mas mainit pa sa Tacloban hanggang 34 degrees in terms of air temperature. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng mga pag-ulan dito pa rin po sa paligid ng Moro Gulf, that's Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur including Zamboanga City, Lanao del Norte, Lanao del Sur, and Misamis Occidental, medyo mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at minsan malalakas po ito pagsapit ng umaga. Habang sa dakong hapon hanggang gabi, malaking bahagi na ng Mindanao magkakaroon ng kaulapan at aasahan muli ang mga localized or mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Medyo mainit din po sa tanghali dito sa Mindanao, kagaya sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Whereas yung heat index o yung nararamdamang init ng katawan sa malaking bahagi ng bansa, posibleng mas mataas po by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya't paalala pa rin ng Pag-asa, ungkaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig and make sure na from 10 a.m. to 4 p.m. kung di talaga may iwasan na lalabas po ng bahay, meron tayong baon na payong, sombrero at make sure nga na tubig, pamaypay, malaking factor din po yan para maiwasan yung pagkahilo or panghihina na maaaring mauwi po sa heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan for the next 4 days or hanggang sa weekend, wala tayong aasahang sea travel suspensions o yung mga possible raising nga ng gale warning. Nananatiling banayad ang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, lalo na dito sa mga baybayin po sa kanluran o sa western section at sa gitnang bahagi ng ating bansa. Habang sa eastern part, nasa 1 hanggang 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon, medyo tumataas ng bahagya ng saglit kapag meron tayong mga thunderstorm. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula sa Friday hanggang sa Sunday, that's May 15 hanggang 17, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. For the next 3 days po yan, mas madalas yung mga pag-ulan sa weekend sa may Batanes and Cagayan provinces. Yan po ay dahil sa frontal system o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin at dadalas din yung mga pag-ulan dun pa rin sa mga areas na nabanggit natin kanina sa Luzon, kagaya ng Isabela, Aurora, northern portion of Quezon. Medyo tumataas yung tsansa ng mga afternoon thunderstorms, maging dito rin sa may Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Bulacan. So make sure nga na meron tayong baong payong, panangga sa init at sa mga saglit na ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, fair weather conditions, mananatiling maaliwalas pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at aasahan yung mainit at maalinsangan po na hapon, no? At tanghali at hapon posibleng umabot sa
may mga lugar na 40 degrees hanggang 45 degrees ang posibleng maramdamang init or yung tinatawag natin na heat indices. Pinakamainit pa rin sa may Northern Samar, Eastern Samar, Iloilo at Capiz, kaya make sure na meron tayong baon na tubig. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, mananatiling bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan. Simula po sa Friday hanggang sa Sunday at wala pa rin aasahang mga tuloy-tuloy at malalakas sa mga pagulan. Afternoon thunderstorms po na walang kinalaman sa mga low pressure area or bagyo. Ang temperature natin sa malaking bahagi ng Davao and Zamboanga hanggang 34 degrees the air temperature po, pero mananatiling mataas ang heat indices or yung mararamdamang init, kagaya dito sa may Davao City nga, sa may Zamboanga City, Butuan at Cotabato, dyan po pinakamatataas ang mararamdamang init.